no, as the head of the municipality, you have the obligation to conduct an inspection of what is happening within your jurisdiction. Because if you will fail, no, if you will fail to conduct an investigation and inspection of illegal activities right there in your municipality, that would constitute an abandonment of the welfare of the people under your jurisdiction. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Pasensya na po kayo at medyo natagalan bago tayo muling nakapag-upload ng ating blog article dito sa aking YouTube channel. Sapagkat ako po ay naging abala nitong mga nakaraang linggo at sa katunayan kagagaling ko lang ngayon sa kadadating ko lang. No? Galing ako sa Madrid, Espanya dahil ako po ay nakipagtagpo sa aking partner na immigration lawyer from Madrid, Spain, at ako ay umattend din, no, ng convention tungkol sa international education. So ngayon balik tayo dito sa aking YouTube channel at ang pag-uusapan natin ay tungkol kay Mayor Alice Goo ng Bamban, Tarlac. Dahil kamakailan lamang ay may lumabas na suspension order, no, laban sa kanya. At siya daw ay sinususpinde, no, sa loob ng 6 na buwan. Hindi ka pwedeng pumasok at hindi ka pwedeng mag-perform ng iyong official duty as Municipal Mayor of Bamban, Tarlac. At yan ay mahigpit na ipinag-uutos ng Office of the Ombudsman. Medyo mahirap tong kinakaharap ni Mayor Goo sapagkat katakot-takot na kaso ang posibleng maisampa laban sa kanya dahil sa naging illegal na operation ng POGO sa kanyang nasasakupan na munisipyo. Okay, so dito pag-usapan po natin yung magiging civil liability ni Mayor Goo, no, sapagkat yung other vlog articles na aking nadaanan dito sa YouTube ay napag-usapan na yung tungkol sa criminal liability ni possible criminal liability ni Mayor Goo, pati yung kanyang magiging administrative liability kung siya mapapatunayan na nagkasala. Pero wala pa akong nakita na nag-vlog ng topic about the possible, no, possible civil liability of Mayor Alice Goo. At yan po ang ating pag-uusapan at medyo ikukumpara natin yung possible civil liability ni Mayor Alice Goo doon sa kanyang maaari ding maging criminal at administrative liability kung sakasakaling siya ay mapapatunayan na nagkasala sa ilalim ng ating batas. Bueno, umpisahan natin ang ating kwentuhan, no, dito sa ilalim ng Human Relations, particularly Article 27 of the Civil Code. At dahil napanood ko nung mga nakarang araw na ang depensa ng abogado ni Mayor Alice Goo ay kung hindi naman daw sila mag-i-issue ng permit sa application ng isang kumpanya ay sila naman daw ang madadali sapagkat may existing laws nga naman tayo na kapag ang isang public official o isang public employee ay hindi ginawa ang kanyang nararapat na gawin kapag may isang application or isang action that must be taken by the municipal officials, then sila magkakaroon ng administrative, civil, or criminal liability. Pero dito sa Article 27, tingnan po natin kung justified na maging depensa to ng isang abogado, no, upang mapawalang visa or malift ang suspension order against an erring, no, public elective official.
Ano po ba ang sinasabi ng Article 27 of the Civil Code? Ang sabi dito ay any person suffering from material or moral loss, no, because a public officer or a public employee refuses or neglects without just cause to perform his official duty, no, may file an action for damages or other relief, no, against the mayor, no, without prejudice to any disciplinary and administrative action that may be taken, no, against the public official. So dito sa madalit salita, sa provision na to, ang isang public official ay hindi kumilos o kaya tumanggi na magbigay ng isang public service sa isang mamamayan o isang negosyante na gustong mag-establish ng business within his jurisdiction. Kapag hindi kumilos kasi o tinanggihan ng isang public official or employee ang isang application, no, for a permit to operate the business, at nagkaroon naman ng substantial compliance, abay, magkakaroon ng possible civil liability or even a criminal liability and administrative liability ang concerned public official. So, dito parang nakikita ko, ito yung parang gustong i-invoke na defense ng isang abogado, no, sa kanyang kliyente. Pero tingnan natin, kasi sa ilalim ng ating batas, may tatlong posibleng violations na pwedeng makomit ng isang public official or employee kapag siya ay naglilingkod sa ating bayan. Tatlong konsepto yan. Yung tatlong konsepto na yan ay yung sa pagdating, no, sa discharge of official functions and duties. Yung first concept is the misfeasance. Pangalawa, yung malfeasance. Pangatlo, yung non-feasance. Yung non-feasance, ito yung nakapaloob dun sa nabanggit kong Article 27. Yung misfeasance refers to the improper performance of a public duty by the public officer or employee which might lawfully be done. So, sabi ng batas, in misfeasance, the public officer is required, no, to do something, no, in accordance with the mandate of the law. Kaya nga lamang nung nagtrabaho at nag-perform ng duty si Yorme ay naging improper yung pag-discharge niya dun sa duty. Either siya ay naging pabaya sa kanyang pag-perform ng kanyang official function o kaya siya ay medyo may, sorry for this word, medyo may katangahan yung Yorme dahil wala siyang kaalam-alam tungkol doon sa mandato ng kanyang opisina at umaasa lamang, no, sa mga opinion at payo ng kanyang mga advisors. Pag ganito, pag hindi din marunong yung nakapaligid sa'yo, mapapahamak yung pinaka-signatory at yung pinuno ng isang organisasyon. At sayang to si Yorme, at alam ko crush na crush ni Chris Ulo to Si Chris Ulo, yung isang vlogger yan, no, na madalas napapanood din natin. No, kapag gusto niyo ng mga seryoso na medyo minsan may halong katatawanan, diyan medyo panoorin niyo yan. Pero pag ang gusto niyo talagang seryosong discussion of the topic or issue at medyo may konting halo ng batas din sapagkat itong vlogger na to ay top-notcher to sa board exam sa criminology, si Randy Naveira. Ang pangalan niya sa YouTube is Top 1 Charlie. Yon, so panoorin din niyan si Top 1 Charlie. Medyo magaling din na vlogger 'yan.
Okay, going back doon sa misfeasance. So, kapag si Yorme o pinuno ng isang munisipyo ay nag-perform pero improper yung pag-discharge ng kanyang function, either tatanga-tanga, no, sabi ko nga sorry sa word tatanga-tanga siya kasi wala naman siyang naiintindihan, o kaya ay pabaya siya sa kanyang katungkulan. Ayan, magiging basihan yan upang siya ay makasuhan sa ilalim ng Republic Act 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no, Republic Act 3019. Yan po ang pinag-iisipan ng ating mga government agencies in charge of filing cases against certain public officials. So, dyan magdidepende yan sa RA 3019, negligence and incompetence. Kaya kayong mga yorme dyan, mga vice mayor, mga konsehal, kapag kayo ay nag-occupy ng isang posisyon sa public office, lalong-lalo na kung kayo ay isang elected public official, hindi yan birong posisyon, no? At kinakailangan dyan ng masusing pag-aaral sa mandatong binibigay sa inyo, sa katungkulan ninyo na binibigay sa inyo ng batas. So, tingnan nyo itong nangyari kay Yorme. Ako parang tingin ko dito, yung mayor, seryosong makatulong sa kanyang mga kababayan. Kaya lamang, siyempre nalaman naman natin during the Senate investigation na hindi nga nakapag-aral to sa walang formal schooling to no, sa bahay lang tinuruan ni Rubilin, no? Sino kaya si Rubilin, no? Sarap makita noon, sarap batukan, no? At hindi pinarehistro to sa appropriate government education agency nang nagkaroon man lang ng diploma yung tao. Okay? So yan po yung misfeasance na pwedeng maging basihan ng kaso sa ilalim ng RA 3019 at maging sa ilalim ng Revised Penal Code. So, sa malfeasance naman, it refers to the action of the public officer or employee, but that action is harmful or contrary to law. That is malfeasance. So, illegal yung ginawa ni Yorme. So, dito sa tatlong misconduct na pwedeng magawa or makumit ng isang public officer, yung unang-una, sinabi ko na kanina, misfeasance, no? Non-feasance under Article 27 of the Human Relations of the Civil Code, at itong panghuli, yung malfeasance. So, dito, pwede itong tatlong misconduct na to, pwedeng bumaksak to, no? Doon sa kaso ni Alice Goo, ni Mayor, no? Pwede siyang magkaroon ng malfeasance, pwede din siyang magkaroon ng misfeasance, at pwede ding maging liable siya for the non-feasance, no? Civil liability naman yung isa. Yung dalawa, pwedeng criminal and administrative liability yan, no? Bakit? So, bigay tayo ng example. Kasi, no, as the head of the organization of the local government, yung Bamban Tarlac, yung municipality of Bamban Tarlac, no? Ikaw kasi, if you are the incumbent mayor and you are already aware of the fact na nagkaroon na ng raid doon sa isang establishment, no, within your municipality, hindi po pwedeng magsawalang kibuka at hindi mo siya pakilaman because you believe that it is under the jurisdiction of PAGCOR. No, as the head of the municipality, you have the obligation to conduct an inspection of what is happening within your jurisdiction. Because if you will fail, no, if you will fail to conduct an investigation and inspection of illegal activities right there in your municipality, that would constitute an abandonment of the welfare of the people under your jurisdiction.
So, hanggang dyan na lang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.